Nang tumama ang pag-atake ng bida sa pinakamaselang bahagi ng katawan ng Barbarian Dragon, agad na sumabog ang napakalakas na enerhiya na kanyang pinakawalan. Isang nakakasilaw na pagsabog ang yumanig sa buong paligid habang ang makapal at kulay itim na dugo ng halimaw ay tumalsik sa iba't ibang direksyon. Dahil sa biglaan at hindi inaasahang pag-ataking iyon, kaagad na nagising ang Barbarian Dragon mula sa pagkakahimbing nito. Isang nakabibinging atungal ang pinakawalan nito habang ramdam na ramdam ang matinding sakit na dulot ng tinamong sugat. Kasunod ng matinding pagungal na iyon ay mabilis na nagtipon ang Barbarian Dragon ng naglalagablab na apoy sa loob ng kanyang bunganga. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umapaw ang napakalaking dami ng enerhiya ng apoy bago nito agad na ibinuga ang lahat sa direksyon ng kanyang likuran, kung saan malinaw niyang naramdaman na nagmula ang pag-atake. Isang dambuhalang bagzo ng apoy ang sumugod na tila kayang tunawin ang anumang madaanan nito. Sa kabutihang palad, naging mabilis ang kilos ng bida. Kaagad siyang nakalayo sa likuran ng Barbarian Dragon bago pa man tuluyang tumama ang napakalakas na pagbuga nito ng apoy. Dahil dito ay matagumpay niyang naiwasan ang direktang tama ng nakakatakot na pag-ataking iyon. Habang patuloy siyang lumalayo at pinagmamasdan ang sitwasyon, napansin niyang nananatiling nakakadena ang Barbarian Dragon. Dahil dito ay naisip niya na hanggat hindi ito tuluyang nakakawala sa pagkakagapos, tila hindi naman magiging ganoon kahirap ang pagpabagsak dito. Ngunit kahit nakagapos ang napakalaking halimaw, hindi naman nabawasan ang talas ng kanyang pakiramdam. Sa pamamagitan lamang ng kanyang matinding instinct ay agad nitong natukoy ang eksaktong kinaroroonan ng bida. Wala na itong sinayang na oras at muli itong nag-ipon ng naglalagablab na apoy sa kanyang bunganga bago muling nagpakawala ng isa pang napakalakas na bagzo ng apoy patungo mismo sa direksyon ng bida. Tinamaan ng napakalakas na apoy ang kinaroroonan ng bida at sa loob ng ilang sandali ay nabalot ng apoy at makapal na usok ang buong paligid. Gayunpaman, nang unti-unti nang hamupa ang naglalagablab na apoy at nagsimulang mawala ang makapal na usok, nagulat ang Barbarian Dragon sa kanyang nakita. Ang kanyang tinamaan ay isa lamang palang anyong kahoy o huwad na imahe ng tao at hindi ang tunay niyang kalaban. Dahil dito ay tuluyang nalito ang Barbarian Dragon at hindi nito maintindihan kung paano ito nalinlang. Habang naguguluhan pa ang Barbarian Dragon sa nangyari, tahimik namang muling umikot ang bida sa likuran nito. Muli niyang tinungo ang puwitan ng halimaw kung saan makikita pa rin ang bahagyang nawasak at patuloy na dumudugong sugat na iniwan ng kanyang naunang pag-atake. Nang makita niyang hindi pa ito ganap na gumagaling, napagdesisyonan niyang ulitin ang eksaktong parehong diskarte. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat habang dahan-daang nagtitipon ng napakalakas na enerhiya rito. Unti-unting lumakas ang aurang bumabalot sa kanyang sandata hanggang sa marating nito ang sukdulan. Nang maramdaman niyang sapat na ang lakas ng kanyang inipong enerhiya, agad niyang inilunsad ang kanyang pag-atake ng walang pag-aatubili. Muling tumama ang kanyang sibat sa parehong bahagi ng katawan ng Barbarian Dragon at muling lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na nagpayanig sa paligid. Dahil dito ay muli na namang napahiyaw sa matinding sakit ang Barbarian Dragon habang nagngangalit sa galit. Samantala, sa labas ng Secret Realm, tahimik na pinapanood ng lahat ang nagaganap sa pamamagitan ng malaking screen. Walang sino man ang agad na nakapagsalita dahil sa sobrang pagkabigla sa paraan ng pakikipaglaban ng bida. Ang buong lugar ay nabalot ng katahimikan habang ang bawat isa ay hindi makapaniwala sa kakaibang ngunit epektibong diskarte na kanyang ginagamit laban sa napakalakas na Barbarian Dragon. Nang makita ni Grandmaster Lin Biexing ang buong pangyayari, hindi niya napigil ang mapailing habang malalim na napabuntong hininga. Sa isip niya, kahit nakakadena ang Barbarian Dragon, imposible pa ring masugatan ito ng isang taong mayroon lamang karaniwang combat power. Iyon ang kanyang paniniwala mula pa noong una. Ngunit matapos makita ang ginagawa ng bida, napagtanto niyang mali pala ang kanyang inaasahan. Hindi niya kailanman naisip na may isang taong gagamit ng ganitong klaseng paraan upang sugatan ang isang napakalakas na dragon. Dahil dito ay hindi niya napigil ang mapatanong kung mayroon pa bang normal na tao na makakaisip ng ganitong klaseng diskarte, na sadyang targetin at saksakin ang puwitan ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay agad siyang lumingon kay Grandmaster Qin at tinanong kung ano pa ba ang hinihintay nila.
Sa kanyang palagay, mas mabuti pang alisin na nila ang mga kadena ng Barbarian Dragon. Kung hindi nila iyon gagawin, malinaw na paglalaroan lamang ito ng bida hanggang sa tuluyan na lamang itong mamatay nang hindi man lang nakakalaban ng maayos. Ngunit sumagot si Grandmaster Chi na kahit walang hiya ang paraan ng pakikipaglaban ng bida, hindi ba magiging napakadelikado kung tuluyan nilang pakakawalan ang Barbarian Dragon? Nag-aalala siya na kapag nawala ang mga kadena nito ay maaaring hindi nakayanin ng bida ang tunay nitong lakas. Ngumiti lamang si Grandmaster Lin Bixing bago muling sumagot. Ayon sa kanya, wala namang dapat ipag-alala dahil maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita kung hanggang saan talaga ang tunay na limitasyon ng combat power ng bida. Isa rin itong magandang pagkakataon upang masukat ang kanyang tunay na kakayahan laban sa isang ganap na malayang Tier 4 na Barbarian Dragon. Hindi nga nagtagal ay bigla na lamang nagsimulang kumalas ang mga kadena na nakakabit sa katawan ng Barbarian Dragon. Isa-isang bumitaw ang mabibigat na bakal na matagal na nagpipigil sa kanyang kilos. Agad itong napansin ng bida at mabilis niyang napagtanto na malamang ay ang mga Grandmaster mismo ang nagtanggal ng mga kadena na nakagapos sa halimaw. Sa sandaling iyon ay umatungal ng napakalakas ang Barbarian Dragon. Kasabay ng nakabibinging dagandong ay isa-isang bumagsak sa lupa ang napakabibigat nitong mga kadena. Ang bawat pagbagsak ng mga iyon ay lumilikha ng napakalakas na ingay na tila nagpapayanig sa buong lugar dahil sa sobrang laki at bigat ng bawat kadena. Nang tumalsik ang isa sa mga ito dahil sa lakas ng pagbagsak, napilitan pang umatras ng bahagya ang bida upang maiwasang matamaan. Nang tuluyan ng makawala ang Barbarian Dragon mula sa lahat ng pagkakagapos nito, agad itong nagpakawala ng isang napakalakas at nagliliwanag na apoy patungo sa kalangitan. Ang apoy na iyon ay mabilis na bumuo ng isang dambuhalang haligi ng liwanag na tila direktang nagdurugtong sa langit at lupa. Napuno ng napakalakas na enerhiya ang buong paligid at maging ang hangin ay tila ng inig dahil sa tindi ng kapangyarihang inilalabas nito. Napatingala ang bida habang nararamdaman ang napakabigat na pressure na nagmumula sa Barbarian Dragon. Sa sandaling iyon ay tuluyan niyang napagtanto na ito na ang tunay na lakas ng isang Tier 4 na Barbarian Dragon na nagtataglay ng dugo ng Dragon Race. Gaya ng kanyang inaasahan mula pa noong simula, ang kalabang nasa kanyang harapan ay hindi kailanman naging biro. Muli na namang mabilis na kumilos ang bida at walang pag-aalinlangang tumakbo patungo sa likuran ng Barbarian Dragon. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang mabilis na sinusuri ang bawat galaw ng napakalaking halimaw. Sa kanyang isipan, naisip niyang mas mabuti na rin ang nangyari na tuluyan nang tinanggal ang pagkakagapos ng Barbarian Dragon. Sa ganitong paraan ay magkakaroon siya ng pagkakataong subukan ang tunay niyang limitasyon at makita kung hanggang saan ang mararating ng kanyang combat power kapag ibinuhos niya ang lahat ng lakas na kanyang taglay ng walang anumang pagpipigil. Habang mabilis siyang kumikilos, hindi naman nawala sa paningin ng Barbarian Dragon ang kanyang presensya. Sinundan siya nito ng tingin habang ang naglalagablab na apoy ay muling nagtipon sa loob ng kanyang bunganga. Makalipas lamang ang isang iglap ay ibinuga nito ang napakalakas na apoy patungo sa direksyon ng bida. Ang naglalagablab na apoy ay ramagasa na tila kayang tunawin ang lahat ng madaanan nito. Nang maramdaman ng bida ang papalapit na napakalakas na pag-atake, agad siyang nagtipon ng malatubig na enerhiya sa kanyang sibat. Ang malinaw ngunit napakalakas na enerhiya ay mabilis na bumalot sa kanyang sandata habang patuloy na lumalakas ang aura nito. Pagkatapos ay bigla siyang tumigil sa kanyang pagtakbo at walang pag-aatubiling sinalubong ang rumaragasang apoy gamit ang kanyang water dragon. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang magkasalungat na pag-atake, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab. Unti-unting nilamon ng tubig ang naglalagablab na apoy hanggang sa tuluyan nitong mapatay ang lakas nito. Dahil sa matinding banggaan ng apoy at tubig ay mabilis na nabuo ang makapal na hamog na bumalot sa buong paligid. Sa loob lamang ng ilang sandali ay halos wala nang makita ang Barbarian Dragon dahil natabunan ng makapal na hamog ang kanyang paningin. Hindi pinalampas ng bida ang pagkakataong iyon. Agad niyang ginamit ang makapal na hamog bilang panangga sa kanyang kilos. Mabilis siyang umakyat sa mataas na bahagi ng paligid bago maliksi na tumalon sa ere. Nang marating niya ang mataas na himpapawid ay muli niyang inihanda ang kanyang pinakamalakas na pag-atake gamit ang 9 Heaven Breaking Spear.
Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat habang patuloy na iniipon ang napakalakas na enerhiyang ilalabas niya sa susunod na sandali. Ngunit kahit natatakpan ng makapal na hamog ang paligid, nanatiling matalas ang pandama ng Barbarian Dragon. Agad nitong naramdaman ang presensya ng bida sa itaas. Wala itong sinayang na oras at malakas nitong inihampas ang kanyang paa sa lupa. Kasabay ng pagyanig ng lupa ay biglang naglaho ang napakalaking katawan ng Barbarian Dragon mula sa kinatatayuan nito. Nagulat ang bida nang makita niyang sa loob lamang ng isang iglap ay halos nasa tabi na niya ang napakalaking halimaw. Hindi siya makapaniwala sa sobrang bilis ng Barbarian Dragon. Sa kabila ng napakalaki at mabigat nitong katawan, ang bilis ng kanyang paggalaw ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Walang babala na mabilis na nagpakawala ang Barbarian Dragon ng isang napakabilis na pagkalmot gamit ang matutulis nitong kuko. Agad itong sumugod patungo sa bida na tila nais siyang hatiin sa isang iglap. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang pag-ataking iyon, mabilis na iwinasiwas ng bida ang kanyang sibat. Kasabay ng pagindayog ng kanyang sandata ay nagpakawala siya ng isang malaalo ng dagat na kidlat na ramagasa patungo sa kamay ng Barbarian Dragon. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagulat ang bida. Habang abala siyang harangan ang unang pag-atake, ang kabilang kamay ng Barbarian Dragon na may mas matutulis pang kuko ay mabilis na sumalakay mula sa ibang direksyon. Dahil sa sobrang bilis ng galaw nito ay wala na siyang sapat na oras upang ganap na makaiwas. Agad niyang sinubukang salagin ang paparating na pag-atake gamit ang kanyang sibat. Gayunpaman, ang lakas ng hampas ng Barbarian Dragon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa matinding puwersang dulot ng banggaan ay kaagad na lumipad palayo ang kanyang sibat bago malakas na tumusok sa lupa sa kalayuan. Kasabay nito ay tinamaan din siya ng napakalakas na puwersa ng pag-atake. Marahas siyang bumagsak sa lupa at ilang ulit pang napaatras dahil sa lakas ng impact. Hindi nagtagal ay damaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Habang dahan-dahan siyang tumatayo ay napagtanto niyang tunay nga niyang minaliit ang kanyang kalaban. Ang matabang Barbarian Dragon na nasa kanyang harapan ay mas mabilis pa kaysa sa ipinapakita ng napakalaki nitong katawan. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng determinasyon. Muli siyang tumayo at tahimik na naghanda para sa susunod na sagupaan. Kasabay nito ay nagsimulang lumabas ang mapula at madilim na enerhiya na bumabalot sa kanyang buong katawan. Patuloy na lumalakas ang kanyang aura habang unti-unting umaapaw ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung tungkol lamang sa lakas ang pag-uusapan, naniniwala siyang siya pa rin ang may kalamangan. Muli namang umatungal ng napakalakas ang Barbarian Dragon habang walang pag-aalinlangang sumugod gamit ang matutulis nitong mga kuko. Napakabilis ng pag-atake nito at tila nais nitong tapusin ang laban sa isang hampas lamang. Ngunit sa halip na umatras o umiwas, nanatiling kalmado ang bida. Tila matagal na niyang hinihintay ang mismong sandaling ito. Nang tuluyang lumapit ang Barbarian Dragon, agad niyang itinaas ang kanyang kamao at buong lakas na sinalubong ang pag-atake nito habang malakas na isinisigaw na ang kanyang Overlord body ay mas nangingibabaw pa rin sa lakas ng Barbarian Dragon. Sa mismong sandaling nagbanggaan ang kanyang kamao at ang matutulis na kuko ng Barbarian Dragon, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa gitna ng kanilang banggaan. Kumalat ang napakalakas na shockwave ng enerhiya sa buong paligid na tila kayang wasakin ang lahat ng madaanan nito. Dahil sa napakatinding lakas ng suntok ng bida, muling napahiyaw sa matinding sakit ang Barbarian Dragon habang ramdam na ramdam nito ang bigat ng kapangyarihang kanyang tinamo. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.